Isang lisensyadong guro si Ray. Mula sa Batangas, nagdesisyon siyang lumuwas sa Maynila sa hangaring magkaroon ng mas magandang kita. Since ako yung breadwinner sa family namin, I decided na itry ko yung career ko sa Manila. Nag-work ako doon as a teacher. Nagturo siya sa mga grade school students sa isang pribadong paaralan. Ngunit matapos ang 4 na taong pagtuturo roon, gumawa siya ng isang malaking desisyon sa kanyang karera. Kasama ko kasi yung kapatid ko sa Manila. Nagre-renta kami sa bahay. So, hindi enough yung salary. At saka, iniisip ko rin yung future ko, siyempre. Ano ang papansang isda? Isinugal ni Ray ang trabaho sa paniniwalang mas maganda ang benepisyong nakalaan sa mga guro sa pampublikong eskwelahan. Mas maganda sa public teacher. Tsaka yun yung pangarap ng tatay ko sa akin. Ngunit sa paghahanap ng pwesto sa pampublikong paaralan, tumambad kay Ray ang pangyayaring malayo sa kanyang inasahan. Nung nag-apply po ako sa Division of Manila, hindi po ako napasama sa ranking. So, sobrang lungkot ko po noon. Sabi ko, hindi ko po alam kung saan ako mag-a-apply. Kasi hindi na po ako pwedeng bumalik dun sa private school. Para makaraos, kinagat na niya pati ang alok na magtrabaho sa call center. Ngunit hindi siya pinalad na makapasok doon. Nang siya'y muling sumubok, kabiguan ang kanyang sinapit. That time, almost 3 call center yung in-applyan ko. Hindi ko alam kung saan pa ako maghahanap ng trabaho, sabi kong gano'n. Nagsimulang maubos ang naipong salapi ni Ray. Dahil walang trabaho, hindi niya masabayan ang lumalaking gastusin sa Maynila. Inisip ko, saan nakukuha ng pera, ganyan. Nagre-renta lang kami ng bahay sa Manila. Minsan, humihiram ako sa kabarkada ko, ganyan. Sa gitna ng walang katiyakan, isang programa sa telebisyon ang kanyang nasumpungan. May mga segment like yung nagka-cancer, gumaling, ganyan. May prayer healing sila. In the name of Jesus, hindi siya nakakahanap ng trabaho. The Lord is just filling you with joy right now, and He is elevating you. He's giving you the confidence of God. It's being poured onto you right now. So that time, inisip ko, makukuha ko itong trabaho na to. Every time na mag-apply ako, yun lagi yung sinasabi. Mula nang makapanood ng The 700 Club Asia, nagkaroon ng positibong pananaw si Ray sa naranasang pagsubok. Nahimok din siyang i-donate ang natitirang bahagi ng kanyang salapi para sa The 700 Club Asia. Sa pag-aakalang wala nang magbubukas na pinto para sa kanya, saka naman siya nakapasok bilang call center agent sa isang kumpanya sa Maynila. Walang imposible. Inisip ko lang na ito na yung year ko, ganyan. Di nagtagal, natanggap din siya bilang guro sa magkaibang paaralan sa Makati at Batangas. Sobrang saya ko kasi in the whole division of Makati, number 4 ako. Tapos dito sa Batangas, number 1. Ako yung nag-rank 1. Ngayon, matyagang nagsisilbi si Ray sa kanyang mga kababayan sa Batangas bilang grade school teacher. Bukod sa nabiyayaan siya ng pagkakataong magtrabaho sa pampublikong paaralan, nabuksan pa ang kanyang isip sa magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Iba yung makikita mo yung estudyante mo na natututo. Parang sinasabi nila yung natutunan nila sa araw-araw. So parang ang laking fulfillment as a teacher. Ang pagsubok sa buhay ng tao ay hindi na nga may aalis. Ngunit sa bawat paghihirap na tinitiis, ang tagumpay ay nagiging mas matamis. Sobrang laki ng tulong sa akin ng 700 Club Asia. Hindi habang buhay, ganyan yung kalagayan nyo. Kung ano yung ambisyon nyo, gawin nyo, samahan nyo ng determinasyon, tsaka yung pray lang, at tsaka yung tiwala sa sarili.